Duterte hahatulan, kilalanin ang prosecution team ng ICC at ang mga susunod na hakbang. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay nasa gitna ngayon ng isang patuloy na internasyonal na labanan sa batas sa harap ng International Criminal Court o ICC. Ang kaso na nag-ugat sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga ay umabot na sa isang critical na yugto. At nangunguna sa laban ay isang makapangyarihang internasyonal na panel ng prosekusyon na determinadong maghatid ng hustisya. Opisyal na inilunsad ng ICC ang investigasyon sa kampanya kontra droga ni Duterte noong taong 2021 na umano'y nagresulta sa libu-libong extrajudicial killings sa pagitan ng 2011 at 2019. Kasama sa timeline ang kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City at ang kanyang pagkapangulo. Bagamat itinanggi ng Administrasyong Duterte ang anumang pagkakamali na inaangkin na ang giyera kontra droga ay isang lehitimong operasyon ng pagpapatupad ng batas, mga internasyonal na tagamasid at mga pamilya ng mga biktima ay nananawagan ng pananagutan sa loob ng maraming taon. Namumuno sa kaso ay ang ICC prosecutor na si Karim A.A. Khan KC, isang batikang barrister mula sa United Kingdom. Kilala sa kanyang trabaho sa iba pang mga kilalang internasyonal na kaso, nilinaw ni Khan na ang tanggapan ng prosecutor ay nakatuon sa paghahanap ng hustisya sa kaso ng Pilipinas. Tumutulong sa kanya ang Deputy Prosecutor na si Mame Mandiaya Niang na namumuno sa Philippines Unified Team, ang grupong itinalaga na tumutok sa pangangalap ng ebidensya, pakikipagtulungan sa mga biktima, at paghahanda para sa confirmation hearing. Ang panel na ito ay gumugol ng mga taon sa pagsusuri ng mga testimonya, dokumentaryong ebidensya, at forensic data na may kaugnayan sa libu-libong pagkamatay na may kinalaman sa droga. Noong Marso 24, 2023, naglabas ng warrant of arrest ang Pre-Trial Chamber 1 ng ICC para kay Duterte. Kasama sa mga kaso ang pagpatay, torture at panggagahasa, lahat ay inuri bilang mga krimen laban sangkatauhan. Ang mga kasong ito ay batay sa mga pangyayaring naganap mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019. Ngunit hindi lamang si Duterte ang iniimbestigahan. Tinukoy ng koponan ni ICC Prosecutor Khan ang mga karagdagang suspek, kabilang ang dating Philippine National Police Chief na si Ronald Bato de la Rosa at ilan pang mga nakataas na opisyal ng pulisya. Ang mga individual na ito ay umano'y naging instrumento sa pagpapatupad ng mga operasyon kontra droga na itinaguyod ng Estado, lalo na ang mga nagresulta sa mga kahina-hinalang pagkamatay ng walang tamang proseso. Ang susunod na mahalagang hakbang sa kasong ito ay ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na naka-schedule sa Setyembre 23, 2025. Hindi pa ito ang mismong paglilitis, ngunit ito ay isang mahalagang yugto kung saan dapat patunayan ng prosekusyon na may sapat na matibay na ebidensya para magpatuloy. Kasalukuyang pinagsasama-sama ng pangkat ng prosekusyon ang mga materyales sa pagsisiyasat, binibigyang beripika ang mga testimonya ng mga saksi, at nakikipag-ugnayan sa mga lokal at internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao. Naghahanda rin sila na pabulaanan ang anumang mga estratehiya sa depensa, kabilang ang mga kamakailang legal na maniobra na nagmumula sa kampo ng abogado ni Duterte. Si Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal team na pinamumunuan ng Israeli-British lawyer na si Nicholas Kaufman ay tinatangkang hamunin ang jurisdiksyon ng ICC. Samantala, may mga petisyon na isinampa sa Pilipinas, kabilang ang isang writ of habeas corpus mula sa kanyang anak na si Kitty Duterte, na kinukwestiyon ang legalidad ng warrant of arrest. Ngunit sa kabila ng pagtutol, nananatiling matatag ang prosekusyon na nagsasabing hindi lamang sila nagtatrabaho para papanagutin ang mga individual kundi para magpadala rin ng mensahe sa buong mundo. Walang lugar ang impunity sa isang sistemang internasyonal na nakabatay sa mga patakaran.
Habang nakamasid ang mundo, ipinagpapatuloy ng panel ng prosekusyon ng ICC ang pagbuo ng isa sa mga pinakamahalagang kaso sa kasaysayan ng Pilipinas nitong mga nakaraang panahon. Para sa mga pamilya ng mga biktima at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ito ay isang pinakahihintay na hakbang patungo sa katotohanan at hustisya. Para kay Duterte at sa kanyang mga kakampi, ito ay isang walang kapantay na legal na hamon na maaaring humubog sa kanilang pamana magpakailanman. Hindi lamang ito isang labanan sa batas. Ito ay isang mahalagang sandali sa internasyonal na batas at karapatang pantao. Manatiling updated sa makasaysayang kasong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas malalalim na ulat ng balita at pagsusuri.